Ganda ng kulay ng Vios, oh. Nice, oh, Mustang. Marami din tayong mga kasamang kapwa ko motovlogger like si Ma'am Jetly, si Yana. 'Di ba? Ang dami na nating nababalitang road rage sa kalsada. O bawal maingay na motor sa loob. Ito na yung last time na makikita natin siyang kulay black. Hello, what's up guys? Kala mo hindi mainit, ano? Dito ako nag-start ng vlog kasi gusto ko lang ipakita yung paghahanda natin sa Negros Loop. At kung mapapansin niyo, bago itong ating riding boots, RST yung brand. Kailangan kasi kapag long ride, lalo na dayo tayo doon sa lugar, so dapat hindi man full suit yung ating riding gear, kahit pa paano high level yung protection ng ating gear. Hindi naman natin masasabi yung aksidente kung kailan mangyayari. At kung mapapansin niyo ngayon, naka 4K resolution tayo kasi bago yung ating GoPro. So naka Hero 12 tayo ngayon kasi dito sa Hero 12 wala siyang 2.7K na naka 60 frames per second, so kailangan nating mag 4K. Hindi naman tayo pwedeng bumaba sa 1080p kasi naumpisahan na natin sa 2.7K. Kailangan paangat yung ating video quality. Hindi lang yung riding gear and yung camera yung aking niready. Siyempre, number one, iniready ko rin yung ating motor. Bagong changer lang itong ating Z1000 kagabi. Bago yung gulong, na-lubricate ko na yung ating kadena. 8,000 pa lang naman yung tinakbo ng ating Z1000. So hindi ako nag-iisip na baka merong ibang pyesa niya sa loob na pwedeng masira kasi medyo pa naman ganun kalaspag yung ating Z1. Ngayon sa sapatos ko, kahit bago-bago pa, hindi siya ganun katigas. Nabili ko to sa Shopee, worth 8,000 kasama yung shipping. Tapos kung ano yung riding gear na nakikita nyo ngayon, yun din yung suot ko sa Negros Loop. So naka Z1 tayo, kaya naman pupunta tayo sa Pulilan ngayon kung saan yung warehouse ng Geely kasi ihahatid na natin itong Z1 para ma-ship na nila sa Negros by land. Isasakay ito sa truck, pagkatapos kami naman mag-aeroplano papuntang Negros. Hindi tayo mag-expressway ngayon, magma-MacArthur Highway lamang tayo. Ganda ng kulay ng Vios, oh. Ang linis ng taillight. Kaso lowered nga lang, no? Like yung tambucho niya, ang baba. Yan, nakakatakot pagka may rampa yung papasukan, wala. Pero ang ganda ng kulay, ha. Suabe. Nice, oh, Mustang. Nakadalawang magandang kotse na akong nakita ngayon sa vlog, ah. Hindi kaya lubog dito. Pagkabasa dito, hindi ko masabi kasi kailangan daling ko sa Pulilan to ng malinis, eh. Tuyo yung daan. Doon sa event na sasalihan natin, medyo kinakabahan ako dyan. Hindi ako tiga doon, eh. Kung North Loop yan dito sa Luzon, hindi ako kakabahan. Pero ito, iba, eh. Kasi bukod sa bago ako doon sa kalsada, iba din yung culture doon, eh. So hindi natin alam yung traffic situation, kung paano ba yung mga sasakyan doon, kung ano yung mga provincial rules applied, di ba? Kumbaga dito sa Luzon, alam natin yung kalakaran. Pero doon, siyempre, dagdag mo na rin yung respeto doon sa ina-apply nilang batas. Dito, basically lang ni Z1 yung mga lubak-lubak, eh, no? Kasi ang laki ng gulong. Sa pag-endurance, kung sa road condition na yung kung kaya ba niya, mas maganda yung big bike kasi malaki yung gulong. Kaya lang, syempre magastos sa gas. Hindi naman to karera, so hindi mo kailangan tapusin ng sobrang bilis, eh. Pinaka dapat mo lang gawin dyan, tapusin yung loop. Nasa 700 kilometers din yon. So talagang masusubok din yung lakas mo sa pagmumotor kasi hindi naman pag sinabing lakas, yung bilis. Yung lakas, yung kaya mong magmotor ng tuloy-tuloy, walang pahinga. Puti, praktisado na ako sa
Sa Z1, di ba? Susunod yung ride natin sa Baysiha, sa Aurora, di ba? Balikan pa yun. So kung kukumpitin mo yung travels ko, nasa 600 kilometers din. 2 beses akong bumalik. Doon sa gagawin namin, ang makapagpapahirap lang sa pagra-ride namin is yung weather. Kapag sobrang lakas ng ulan, so maaaring meron tayong madaan ng lubog, maaaring may madaanan tayong landslide. May effect kasi yung weather sa road condition, pati sa kondisyon ng rider. Kaya ang tanging na lang gagawin natin, maging handa. Mangyari man o hindi, edi ready ka. Pangalawa, kapag tayo ay naplatan, medyo may aberya yan. Kaya pipilitin natin magdala ng tire inflator. Pati yung Xiaomi air pump natin, dalhin din natin. Dito naman sa camera natin, bumili tayo ng bago kasi sabi nila maganda daw yung 12. Yung battery consumption mas mahaba. Hindi ka masyado magpapalit-palit ng battery. Kanina pa ako nagbablog, hindi pa naman ako nagpalit ng battery, no? Tapos sa video quality, pareho din naman kasi yung settings natin hindi pa rin naman nagbago. Yung resolution lang ang tinaas natin. Hindi naman kasi pwedeng alikabok hindi kasi pwedeng 2.7K tapos 30 frames per second lang. Moving kasi tayo, mas smooth ang galaw kapag 60 frames mabilis kasi yung pangyayari dito sa vlog natin, tas gumagalaw pa yung ulo ko, kailangan hindi siya nakakahilo. Dun sa pagra-ride naman, subok naman tayo, di ba? Kaya nga ako nag-practice. Kasi kahit sabihin mo 10 times finisher ka na ng halimbawa, yung Boss Ironman, last year pa yun yung body condition mo hindi naman pareho last year lalo na tao lang tayo, di ba? Tumatanda tayo, humihina. Tapos hindi mo pa alam, baka sa araw ng loop nilagnat ka. Wag naman sana, pero hindi natin masasabi yan, di ba? Okay, approaching na tayo sa Apalit, Pampanga. Marami din tayong mga kasamang kapwa ko motovloggers like si Ma'am Jetly, si Yana. Ang nagsuggest na Z1000 yung gagamitin nating motor dun sa Negros Loop ay yung may-ari ng Gile. Kasi ang sabi niya, pag nag-loop kami dun, syempre hindi naman kami araw-araw nandun, no? So yung mga tao na nanonood sa atin, excited sila na makita tayo sa daan. Hindi man tayo maabangan sa mga checkpoints, doon na lang sa daan kung saan tayo dadaan. Ngayon, para daw mas madali kaming makilala, kaming mga vlogger, gagamitin namin yung mga motor namin. Kaya naman Z1 yung dadalhin natin. Na-expect din kasi namin na maraming talagang papara kasi madalang nang mangyari yan Kahit naman ako, di ba? Kahit sino pang pinapanood ko, artista man, vlogger or politiko, di ba? Masaya din na abangan mo sila sa kalsada kasi nakikita mo sila sa kung saan mo man pinapanood TV, cellphone, computer. Iba yung feeling pag nakita mo personal Ako alam ko yun kasi fan din naman ako ng ibang mga vloggers. Kaya yung nararamdaman ng ibang nakakita sa amin, alam ko rin yun. Kaya ngayon naman maghahatid lang tayo ng motor. Dito pa tayo dumaan. Pero gusto ko kasing talagang isagad yung practice. Kasi wala namang expressway dun Tandaan niyo sa pagmamotor, napaka-importante yung kasanayan sa pagsakay ng motorsiklo. Hindi lang kasanayan sa paggamit ng motor. Kasama din yung kasanayan sa kalsada na kadalasan hindi naman tinuturo yan ng LTO. Yung pakiramdaman sa kalsada kahit hindi nagsasalita, kahit pasenyas-senyas lang, alam natin yung bigayan. Tapos kapag ka naman sumobra ka sa pagsunod by the book, masama din yun kasi kapag pinipilit natin yung ating right of way, minsan nagkukos din yan ng road rage. Ang isa sa napaka-importante sa kalsada, yung bigayan. Dahil ang kalsada para sa ating lahat. Makakarating at makakarating din tayo, pero depende na yun kasi kung minsan pag late ka na, kailangan mo madali Diba, ang dami na nating nababalitang road rage sa kalsada. Sabi nga nila, kung gusto mong sumikat, di mo kailangan maging vlogger or artista. Mag road rage ka lang, sisikat ka. Kadalasan naman ang sanhi ng road rage is yung hindi pagbibigayan sa kalsada. Ako tao lang din ako, alam ko naman yan. Yung tipong pagka na-overtake ka, tapos medyo nayabangan ka ng konti sa umu-overtake sa'yo, tapos ang dala mo is malakas na sasakyan. Parang yung ego mo natatapakan. Nararanasan ko rin yan. Nararamdaman ko rin yan. Pero linalawakan na lang natin yung isip natin na kapag pinatulan natin, may mapapala ba tayo? Worth it ba yung abala na may dudulot sa atin kapag pinatulan natin?
Minsan kasi ang sarap pumatol eh, di ba? Halimbawa, kargado yung motor mo, in-overtake ka ng kung sino man dyan, nakakainis, di ba? Parang, gusto mong gumante, parang ganon. Eh, ang kaso, worth it ba? Abala yan sigurado eh, tsaka kaya mo ba? Sigurado may magsusuntukan dyan, may magbabanta, ganon talaga eh. Sa kalsada, minsan talagang pabruskuhan eh, di ba? Parang ang daling magbigay ng advice eh, no? Pero sa totoo lang, nararanasan ko rin naman yun. At kaya nga sinabi ko, tao lang din ako. Nasa pagpipigil na lang yan kung talagang sasabog yung damdamin mo at ibubuhos mo dun sa nakakaalitan mo sa kalsada. Pero tignan mo ha, pagpalagay na nating nabuli ka sa kalsada, pareho kayong moving forward, di ba? Hindi mo siya pinatulan, hinayaan mo lang, and then nag-slow down ka na lang, hinayaan mo na siyang mauna. Tignan mo, pag uwi mo sa bahay, wala namang epekto sa'yo eh. Hindi ka naman nasaktan, hindi ka minura, payapa naman kayong nagkahiwalay kasi pareho kayong moving forward eh. Pareho kayong nag-move on eh. Pag kinalimutan mo kaagad yung ginawa niya sa'yo, kung hindi naman yan heinous crime, pareho kayong makakauwi sa inyong bahay ng safe at walang kaaway. Kaya nga nasabi ko nga kanina sa inyo na sa mga lugar, iba't iba yung culture at yung way ng pagdadrive ng mga tao. Sa Maynila, yung mga riders doon, makita mo ang chill lang nilang mag-ride. Alam mong may deliver pero ang chill pa rin mag-ride. Talagang makikita mo sila sabay-sabay lang sa daan, hindi sila yung nag-uunahan, especially doon sa bandang Cubao, papasok ng base ng army. Yung pagpupunta ka ng Marilake, yung basta doon makikita mo sabay-sabay lang sila. Itong kalsada na to, 2 lanes, puno ng motor pero hindi sila nag-overtaken, sabay-sabay talaga. Merong angkas, merong grab rider, lalamove, joyride, sabay-sabay sila pag nakita mo. Dahil yung mga riders, karamihan sa Maynila, doon lang umiikot. At sa araw-araw na ginawa nila, araw-araw na nilang na-experience yung traffic, tanggap na nila eh, no? Hindi nila kailangan magmadali dahil pagdating mo dun sa kabilang kanto, may stoplight. Pag in-overtake mo tong isang rider sa tabi mo, pagdating nyo dun sa stoplight, kayo rin magkasabay. Nagsayang ka lang ng gasolina. Kaya isa yun sa reason kaya iba yung riders sa isang lugar kumpara sa isang lugar. Kaya yung mga riders dun sa Negros, ilang araw lang ako nag-stay doon, nakita ko naman talagang merong sasakyan o wala, nakikita ko nasa side lang sila, ganyan oh. Yan, nasa pinaka outer lane lang sila, mambagal lang sila magpatakbo. Kahit yung mga tricycle, nandito tayo sa Pulilan. Kung napanood nyo yung video natin nung pumunta tayo ng Bacolod City, may nag-invite sa ating kaibigan doon. Mikot lang kami sa Silay City ba yun, then Bacolod, and then dun sa place nung kaibigan ko, nakakalimutan ko lang kung anong lugar yon. Tapos pumunta kami sa isang bundok na parang TCH sa Cebu. Alam ko DSB yung pangalan nun. Mabuti kahit pa paano may idea akong naibibigay sa inyo kung ano ang meron sa Negros. Kaso kakarampot pa lang yung napuntahan ko dun eh. Ngayon namang nababanggit ko yung pag-travel namin dyan, humihingi rin po ako ng pangunawa sa mga pumapara po sa amin kung sakaling hindi po kami makahinto. Lalong lalo na sa mga lugar na super open. Kapag po nakatakbo kami ng medyo mabilis, hindi po kasi kami agad-agad makakahinto. At depende rin po yun sa sitwasyon ng kalsada. Kapag nakita namin na very risky, medyo delikado, hindi po kami makakahinto basta-basta. Yun lang po ang aming hinihinging pangunawa at advance. Humihingi na rin po ako ng pasensya. Basta gagawin po namin yung aming makakaya na makahinto. At nagbigay naman ako ng location kung saan kami humihinto at kung ano yung ruta namin. Pakitingin na lang po dito sa video. Yung date nandyan na rin po, pati yung mga kasama nandyan na rin po. At alam nyo naman yung aking suot at ang aking motor. Kita-kits po sa Negros at masaya akong babalik. Grabe, 4th gear lang pala, hindi ako nakatingin sa gear. Malamang marami doon sa event na pupuntahan namin na ganito yung kalsada. Kaya ito yung sinasabi ko na hindi po kami basta-basta makakahinto. Kung makahinto man kami, medyo malayo-layo. Sa mga gusto talaga kaming makita is mag-abang po kayo sa mga checkpoint na nandyan po sa screen ninyo. Mas maganda po na dyan po kayo maghintay. Kasi po kapag nagta-travel po kami, tuloy-tuloy po kasi yung biyahe. So minsan hindi po tayo makakahinto dyan. Kaya yun po yung dagdag na pakiusap ko
na maghintay na lamang po sa mga checkpoint. At kung available po kayo, yun, kita-kits po tayo dyan sa mga checkpoint na yan. Sana yung madadala kong sticker ay sapat para mabigyan lahat. Hindi rin kasi tayo makakapagdala ng sobrang daming sticker, gawa ng long ride po yun. So as much as possible, konti lang dapat yung dadalhin ng isang rider para komportable kaming magra-ride. Okay talagang magra-ride sa local road pag pupunta ako ng Pulilan eh. Nag-enjoy ako eh, no? Last time dala ko yung Raider 150 Fi natin. Medyo umuulan-ulan nun kaya marami akong naranasang lubog. Sayang hindi ko nadaanan yung lubog doon sa Maison Simon eh. Gusto kong itry yung Raider, kaya lang hindi na natin matatry yung Raider ngayon kasi nga naka street bike concept siya. At naghahanap nga ako ng dual throttle body, pati Datatech ECU at muffler, kasi okay lang naman kahit di natin nagagamit yung Raider, yung makita lang natin siya sa garahe na super linis, super ganda, kaya naman natin siya sineset up ng ganyan. So kinontak na rin ako ni Sporty TV, yung nag-carbon ng aking NMAX dati, na ay kakarbon din natin yung fairings ng ating Raider, at saka tayo bibili ng mga tornilyo. Hindi ko lang alam kung anong klaseng tornilyo, kung GR5 ba. Tansyahin natin yung budget kung kaya, kasi doon pa lang sa dual throttle body medyo may gastos na yan, tapos ipapa-remap pa natin yan. Yung ECU medyo mahal din yan, yung titanium na tambucho medyo mahal din yan. Kahit pang Raider lang yan, nako, basta pag sinabing titanium mahal yan, nasa 40k plus yan. Kaya tignan natin kung anong magiging itsura ng aking Raider. I-upload din naman natin yan sa Facebook. Pagsamahin natin yung video sa Facebook and YouTube para updated lahat kayo. Hindi naman ako super active sa TikTok pero nag 100,000 followers tayo. Maraming salamat sa mga pumindot ng follow dyan sa TikTok account natin. So ito nga pala yung TikTok account natin. Nakita nyo ba yun? Live talagang kumakanta yung ano doon, yung sa may sasakyan. So ito na yung warehouse ng Pulilan at sila na bahala sa pagsakay sa ating motor. So magpapasundo na lang ako kay Romeo gamit yung ating Ranger, at pinadala ko rin yung aking front paddock stand para maganda yung tindig ng motor natin pag sinakay sa truck. Ako, bawal maingay na motor sa loob. Bawal na dito, baka di na tayo makapasok. Kung mapapansin ninyo, hindi masyado traffic dito sa dinaanan natin papuntang Pulilan. Ginawa ko kasi itong video na ito araw ng linggo, kaya kung makikita nyo maraming sarado. Dito nga pala sa camera natin guys, paki-comment lang po kung okay ba siya, kasi nag 4K resolution tayo. Nagbaba ako ng bitrate from high, ginawa kong standard. Ang effect kasi ng bitrate mas maganda, mas sharp, mas detailed yung video. Kaso ang negative effect nun sa ating camera, imbis na 4 hours yung maximum recording time natin, naging 2 hours na lang siya kapag ka naka high bitrate tayo. Eh lalo na loop yun, di ba? So kailangan ko ng mahaba-habang recording time. Kaya naman umabot sa 11 yung aking GoPro Enduro batteries para wala nang problema at matapos natin yung loop ng dire-diretso. Makakabomba na ako dito sa Geely na to eh. Sana may guard para mabuksan yung gate, no? Mukhang nakalock yung gate eh. Ayan, nandiyan si Chip. Chip, isasakay to ha. Ay, park natin ulit dito sa may read for speed. Walang tao sa office niyan. Walang nagla-live kasi linggo, no? Eto, pinasok ko na sa napakagandang lounge ng Geely. Ito yung motor natin. So itong mga BMW, pati yung mga ibang big bikes, isasakay din sa truck. Ito yung kay boss. Yan yung gagamitin niya sa loop. Tapos ito mukhang ipapahiram sa mga ibang vlogger. Puti medyo malinis pa kahit bumiyay tayo sa MacArthur. Kaya hindi masyado nakakayang i-display dito yung Z1 natin. Medyo nag-stand out lang yung kulay niya kasi combination ng black and green. Nagre-reflect sa ilaw yung kanyang pagkaka-green. No? Nagiging light green siya. Ito, dala ni Rom yung front paddock stand. Subukan natin yung stand ngayon yung Z1. Medyo hindi lang sila match ng kulay. Red kasi ito. Pero pwede na. Kesa wala. O, yan. Ganyan lang. Sa tingin mo, Chip, okay? Na may ganyan sa truck? Okay. Tsaka pagka nakatayo lahat ng motor kasi sa truck,
Hindi mahirap i-arrange. Okay siya sa space. Ito mga S1, natutupi naman yung side mirror nila. Right guys, pabalik na ako at pakita ko yung Raider sa inyo. Explain ko kung saan banda ilalagay yung dual throttle body, and I'm sure alam na ng mga ibang nag-motor show. Pero syempre para mabigyan natin ng idea yung iba, balik tayo sa bahay at doon nakapark yung motor natin. So after this vlog, ang gagamitin nating motor is ZH2 muna kasi nandun na yung Z1 natin, iniwan na natin doon. So October 3, yahatid na yung Z1 sa Negros. Tapos kami, October 5, babiyahe na kami via aeroplano na sa NAIA yung sakay namin. Hindi lang ako sure kung anong oras ako darating ng Negros, mga siguro 5 PM. And then ang alis namin ng Negros is October 9, pero yung motor ko, babiyahe pa lang mga October 11. So makakarating siya dito sa Luzon, mga 12 or 13, ganun. Ang driver natin ngayon si Romeo. Ayan si Romeo. Kumusta pagdadrive? Ito yung Raider natin guys. At ito na yung last time na makikita natin siyang kulay black. Dahil papapalit na natin yung kulay ng ating fairings, yung outer, pati yung kanyang inner. Kaya habang nasa Negros tayo, tatrabahuin to nung nagpipintor. At masaya ako kasi sigurado naman pag uwi ko from Negros, tapos na ang ating fairings. Kapag naman isasali sa show, alam ko bawal yung may side mirror. Hindi ko lang sure kung pati ito dapat tanggalin. Kasi ang dami nagsasabi, pasok ko daw sa show, pero I think hindi pa to pwede dahil basic pa lang naman yung mga pinalitan nating pyesa like ito. So yun guys, abang-abang lang tayo sa update dito sa ating Raider. Unahin muna nating asikasuhin yung ride natin sa Negros. Pansamantala hanggang dito muna ang ating vlog. Marami tayong plano dito sa Raider at yung dual throttle body, ilalagay pa yan dito, no? Alright guys, see you next vlog. Wait for speed.